Hello guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Time check, it's already 2:42 ng hapon dito sa Bolivia and medyo mainit siya. 32 degrees yata ngayon. Yesterday was very hot. It was 38 or 39 degrees. Sobrang init na talagang sobrang sakit ng ulo ko. Para akong naduduwal, nasusuka sa sobrang sakit ng ulo ko kasi sobrang init kahapon. Lumabas kami, nagpunta kami sa supermarket, tapos hindi ko talaga kaya. Pagkarating sa bahay, ganun pa rin. I thought na mawawala siya, pero at night, pa rin, masakit pa rin yung ulo ko. Nakatulog ako ng hapon, nakapagpahinga ako ng kaunti, tapos sa gabi hindi pa rin siya nawala. So I have to take medicine. Uminom ako ng tubig kasi I thought baka na-dehydrate ako or whatever, but hindi pa rin siya nawala. So uminom na talaga ako ng gamot. Sobrang init talaga dito ngayon, especially summer, kaya hindi ko talaga gusto ang summer season, to tell you honestly. Mas gugustuhin ko pa ang cold weather or winter dito. So pag summer season, iniiwasan ko talagang lumabas, and I prefer to stay at home para magstay na lang sa loob ng bahay. And it's because yun talaga yung isa sa mga bagay na nakakapag-trigger ng aking sinusitis and then headache, is yung sobrang mainit talaga. At saka bawal sa akin yung sobrang init, bawal din sa akin yung sobrang lamig. So anyway, ngayon hindi naman masyadong mainit, and Thursday and Friday nakita ko sa weather forecast na medyo mababa yung temperatura, 30 degrees. So sobrang init dito talaga guys kapag summer season, kaya hindi ko talaga siya gusto. And for me, mas mainit dito kaysa sa Pilipinas. For example, dito yung temperature is nasa 34, 32 degrees. I feel like nasa 40 degrees siya. Ganun siya kainit. Okay, so yeah, anyway, this is Bolivia. So yun. Well, anyway, for this afternoon, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano namin na-meet si Diamante, the Miss Reina Hispano-Americana 2025. So, a few days ago, sabi ng asawa ko, why don't you make a video about Diamante, about the Reina Hispano-Americana 2025, about the pageant. Sabi ko, okay, sige, pwedeng gawin ko rin naman yun. So, this time, I will gonna tell you, kwento lang naman, okay? Kwentuhan ko kayo kung paano namin siya na-meet dito sa Bolivia. So, unang-una, yung asawa ko talaga, yung nagsabi sa akin about meeting Diamante. Okay, so ang nangyari is that meron kaming misunderstanding ng aking asawa at hindi ko siya masyadong pinapansin. Ngayon, yung asawa ko is very very active yan sa mga pageants. Gustong-gusto niya yun. Yun yung mga pinagkaka-interesan niya. Like Miss Universe, naka-follow yan sa Instagram, sa Miss Universe, Miss World Philippines, mga ganon. Mahilig yan siya sa mga pageantry ba tawag doon? Mga pageants, ganon. So hindi ako mahilig sa mga ganon. Hindi ako mahilig sa mga ganyan. Iba yung mga pinagkaka-interesan ko. Hindi yung mga ganyan. So, siya, nakikita niya yung recent post about sa pagkapanalo ni Diamante sa Reina Hispano-Americana sa Pilipinas 2024 nung nanalo siya. So, nakikita ko siya sa mga feeds ko, sa reels ko on YouTube and Facebook. Pero hindi ko masyadong pinapansin yung mga ganun kasi hindi nga ako mahilig. So, tinitingnan ko lang, pero hindi ko kasi alam na dito pala yung pageant ng Miss Reina Hispano-Americana. So, first time namin na maka-attend ng mga ganitong mga contest, okay? Pati yung asawa ko. So, nakikita ko siya sa feeds, and syempre, hindi ako familiar kasi hindi nga ako mahilig sa mga ganon. So, ang nakikita ko lang sa Facebook reel is yung interview niya nung pagkapanalo niya sa Pilipinas as Miss Reina Hispano-Americana Pilipinas 2024. And ang kilala ko is yung boyfriend niya.
hindi kami kilala na close ha. Ang nakikilala ko lang, okay, na artista, okay, is itong boyfriend niya, si Juan Carlos Labajo. Now, itong asawa ko is sobrang gustong-gusto niya itong mga kanta ni Juan Carlos Labajo. So, si Juan Carlos, yun lang yung kilala kong artista. Okay, si Diamante, hindi ako familiar, hindi ko kilala. Hindi ko siya kilala na artista, o hindi ko alam yung may kanta pala siya. Hindi ako masyadong familiar sa kanya. Itong asawa ko, yung nagsabi sa akin. So, may misunderstanding kami, hindi kami masyadong nag-uusap until nag-lunch kami together dito sa bahay. Tapos, nag-open up siya sa akin. Sabi niya, alam mo na merong pageant na gaganapin dito sa Bolivia ng Miss Reina Hispanoamericana 2025. Ako naman, na wala akong ka-interest doon. Sabi ko, okay. Gumaganon lang ako. Kasi nga, medyo masama pa yung loob ko sa kanya. Tapos, nag-open up ng mga ganon. Tapos, hindi pa ako interesado sa mga ganon. Okay. Gumaganon pa ako. Tapos sabi niya, nandito na sila. Gumaganon talaga siya. Nandito na sila. Nandito si Diamante. Kilala mo ba siya? Miss Pilipinas. Gumaganon. Sabi ko, sinong Diamante? Sabi ko, sinong Diamante? Sabi ko ganon. At saka, yung pangalan pa, sabi ko, sinong Diamante? Hindi siya familiar sa akin. Tapos yung pangalan is Spanish. Sabi ko, sinong Diamante? Hindi ko man kilala yun, Sabi kong ganun. Sabi niya, dumating na sila dito. Nakita ko yung post nila. Dumating na siya dito. Tingnan mo, gumaganon. Pinakita sa akin yung mga post sa Instagram, yung ganon, yung pagdating niya dito sa airport, sa Viru-Viru. And then, sabi ko, okay, pero hindi ko yan kilala. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi ko yan kilala. Sino ba yan? Sabi ko ganon. Sabi niya, huy, boyfriend niya si Juan Carlos Labajo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, talaga? Sabi ko, parang ito yung nakikita ko recently sa Facebook Reels at sa YouTube na nakikita ko na in-interview siya. Okay, yung interview after ng pagkapanalo na in-interview silang dalawa. Sabi ko, okay, pero hindi ko siya kilala. Sabi ko gano'n. Hindi ako familiar sa kanya. Hindi siguro yan artista. Sabi kong gano'n. Hindi siguro yan artista kasi hindi ko masyadong kilala yan. Sabi kong gano'n. Si Juan Carlos, oo, kasi nga dahil sa mga kanta niya. So, yun lang. After nun, sabi niya, nasa Radisson Hotel sila ngayon. Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay. Sabi niya, puntahan natin. Sabi niya, okay ka lang ba? Sabi kong ganun. Nakakahiya kasi yan, baka sikat yan sa Pilipinas. Baka sikat yan sa Pilipinas at saka nahihiya ako. Sabi kong ganun. At saka hindi ko yan kilala. Hindi ko yan kilala bilang artista din. Tapos nakakahiya. Ano ka ba? Sabi ko pang ganun. Yung asawa ko, sobrang yan talaga. Supportive sa mga ganun. Sabi niya, sige lang kasi para naman makita niya na may Pilipina dito. Para naman makamit siya ng Pilipina. Yun yung sabi niya. Sabi ko, Sabi ko, definitely, meron nang nakamit yan na Filipina dito kasi, yan yung mga kilala naming mga Pilipina dito, nakapagsabi na sa akin dati about Winwin Marquez, nung nag-attend sila, nakilala nila si Winwin Marquez, nag-attend sila sa kanyang So sabi ko, meron niyang mga kilala doon. Sabi ko gano'n. Siyempre yung mga matagal na ditong Pilipina, nakapag, na yan, nalaman na nila na andito yan. Sabi nga, sige lang, puntahan lang natin. Ganun. I think at that time, sabi ko, baka nag-aano ka. Sabi ko, baka nag-iisip ka na, andun si Juan Carlos. Sabi ko, imposibleng andun yung, mo, yung idol mo. Sabi ko, ganon. Imposibleng andun kasi meron yung trabaho sa Pilipinas. Sabi kong ganon. Alam ko na ang gustong-gusto niya talagang makita si Juan Carlos. Yun yung parang inaabangan siguro niyang makita talaga. So, wala talaga. Sabi ko, okay, gumagalan lang ako. Pero wala talaga akong gana, wala akong interest na pumunta kasi nakakahiya. Personally, kahit hindi ko kilala, hindi nakakahiya para sa akin kasi hindi ako mahilig sa mga ganon. Hindi ako mahilig sa ganun. At saka, definitely kasi kilala na yun sa Pilipinas kasi nanalo nga siya yung representative ng Pilipinas. Nakakahiya. Pero yung asawa ko talagang walang hiya yan minsan.
Hindi, very ano talaga yan siya, very supportive sa mga ganon. Pero talagang nagdadalawang isip talaga ako dahil kasi hindi ko talaga kilala tong taon to at saka nakakahiya. Okay, personally, nakakahiya talaga. Nahihiya talaga ako sa mga ganun, lalo na kung mga sikat pala yun. Sabi ng asawa ko, dito kasi magaganap yung final coronation night. Sabi ko, talaga? Sabi niya, oo. Sabi ko, bakit ngayon lang? Kasi every year daw merong pa-contest na ganito, merong pageant na ganito, Miss Reina Hispano-Americana. Pero sabi ko, bakit ngayon lang? I mean, 5 years na kami dito, pero sabi ko, bakit ngayon lang tayo bakit ngayon lang namin nalaman na may ganito pala, yung parang ganun, may ganito palang mga contest dito. Nga, pumunta kami doon sa Radisson Hotel. Tamang-tama naman, pagpunta namin doon, nandun na yung mga kandidata sa baba talaga. Tapos, pagkapasok talaga namin, pagkapasok talaga namin, talagang andun si Miss Filipinas, talagang nakita ako na yung kanyang sash. Tapos, andun siya, pero tumitingin siya dun sa mga, nakita ko na siya, tumitingin siya dun sa mga bag, kasi parang may mga, may mga gift para sa kanila. Isa-isa sila, may mga gift, may mga nakahilera dong mga bags, paper bags na may mga lamang regalo. Tapos tumitingin, parang nakita ko na siya, Filipinas, yung kanyang sash. Sabi ko, eto na yun. Tapos nakita ko siya. Hindi pa ako nag-approach kasi nahihiya ako dahil nahihiya talaga ako. Siya yung asawa ko yung nag-approach sa kanya, Miss Filipinas. Gumagano'n talaga, Miss Filipinas. Tapos tumingin siya, hi, hello. Sabi niya, sabi ng asawa ko, this is my wife, she's a Filipina. Gumanon yung asawa ko. Ako naman lang ako dun kasi para akong nangliit, na para akong, ewan ko, kinakabahan ako kasi first time kung makamit ng gano'n. I feel so much shy at that moment na para akong natutunaw. Sobrang init pa naman. Natutunaw na nakalimutan kong hanggang doon sa loob ng hotel naka-shades pa rin ako. Natatawa talaga ako. So, sabi ng asawa ko, pag uwi namin, bakit hindi mo tinanggal yung shades mo? Naka-shades ka pa talaga. Sabi ko, nakalimutan ko dahil sa kaba ko. Sa kaba talaga at nanginginig talaga ako kasi first time nag-usap kami. Tapos, hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi first time kong makita. Alam mo yun, yung parang ganong moment na parang lutang ako. Parang hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi nahihiya talaga ako sa mga ganyang situation. Nahihiya talaga ako dahil ayoko talaga. So, first time yun. Tapos nagkausap kami. Tapos tinanong ko sa kanya na bakit Diamante yung pangalan mo? Parang Spanish siya. So, perfect talaga siya na maging Reina Hispano-Americana kasi yung pangalan niya is Spanish name. So, nagkausap kami and she's very nice. Very, very nice. Very approachable and nahihiya talaga ako. Talagang kapag makita to ni Diamante, talagang sorry talaga. Sobrang hiyang-hiya talaga ako sa kanya. Tapos, nanginginig pa talaga. Sabi ko, nanginginig ako. Sorry kasi first time kung makamit ng kandidata galing sa Pilipinas. Gumaganon pa talaga ako. Tapos, tinanong niya sa akin, ilang taon ka na dito? Sabi ko, 5 years pa lang. Sabi niya, meron bang Filipino community dito? Nagtanong siya about Filipino community. Ito na nga. So, sabi ko, wala. Sabi ko, parang wala. Sabi kong ganun. Kasi sa pagkakaalala ko, wala akong masyadong kilalang Pilipino dito for 5 years. Ilan lang yung nakilala ko. Tapos, naalala ko pala yung isang kaibigan ko na Pilipina. Sabi niya sa akin, gusto mo i-add kita doon sa sa mga group chat ng mga Pilipino, yung mga ganun. Sabi ko, ay wag na. So yun pala yung Filipino community dito. Andun pala yun, lahat ng mga Pilipino doon. Pero hindi masyadong marami. As far as I know, kasi nung pagkarating ko dito, as far as I know, yung mga Pilipino lamang sa city na ito is nasa 13 according to the bang tawag nun, sa survey yata. Kasi tinanong ng asawa ko, parang nag-research yung asawa ko patungkol dun. Sabi niya, iilan lang talaga yung mga Pilipino dito. Okay, mga 13 lang yata nung mga panahong yon. So matagal na, so siguro nadagdagan hanggang sa naging 20 na, I guess so.
So, sabi ko sa kanya, parang wala. So, yun yung sagot ko na parang wala. Kasi ilan lang yung nakilala ko. Tapos, meron pala. Okay. Sorry, nagkamali naman ako. Sorry, nagkamali. Tao lang. Okay. Yung ibang Pilipino sa ibang syudad. Okay, hindi talaga lahat siguro dito sa sa city na ito, yung iba nasa ibang city So, sinabi kong wala, pero meron pala. Sorry naman So, ayun, nagkwentuhan na nga kami. Tapos sabi ko, yung asawa ko kasi is wala talaga akong interest pumunta dito. Sabi ko talaga sa kanya, wala talaga akong interest pumunta dito kasi nahihiya ako at first time kong maka-experience ng ganito. At saka nanginginig nga ako, sabi ko sa kanya. Sabi ko, yung asawa ko nag-push sa akin na pumunta dito kasi fan na fan siya ni J.K. Labajo. Sabi niya, sige, the next time na magkita tayo, i-video call ko siya. Okay, thank you po. Sige, oo naman. Thank you po. Ganun ako. So, syempre, kinuwento ko sa asawa ko. So, saglit lang kami nagkausap kasi nahihiya talaga ako dahil sobrang parang natutunaw ako. Nag-ready na rin sila para mag-lunch. Okay, mag-lunch sa labas. Hindi sila nag-lunch doon sa loob ng hotel. Doon sila, lumabas sila. And then, sabi niya sa akin, message mo ako. Sabi niya sa akin. Sabi ko, punta kami. Sabi niya sa ako, pupunta kami doon sa, sa coronation night. Sabi niya, oh, sige, please, please, please. Sabi niya ganon. Sabi niya, message mo ako sa Instagram. Ngayon na nga. Sabi niya, anong pangalan mo? Sabi kong, ito, blah, blah, blah. Hindi ako nakapag-message sa kanya sa Instagram dahil nahihiya ako. Talagang para sa akin, it's enough na nagkausap kami and nahihiya talaga akong mag-message sa kanya sa Instagram. So, hindi ako nakapag-message sa kanya sa Instagram kasi nahihiya ako. Parang sa akin, okay na yun na nakapag-usap kami and I don't wanna cross that boundary, yung line na iyon, and I don't want to, yung parang feeling close, ayoko nang maging ganoon ba sa isang tao. So, yun na nga, nag-lunch kami doon, lumabas sila, tapos nagstay kami doon sa hotel, doon sa buffet, meron silang buffet doon. So, kami doon kami nag-lunch na lang doon sa hotel. So, after noon, syempre nag-picture-picture pa kami, before sila umalis. Nagpa-picture kami. Okay. So, yun yung simula na nakilala namin si Diamante. On the next day, Monday, sabi ng asawa ko, sabihan mo sila, yung ibang mga Pilipina na nandito si Diamante para masuportahan nila. Okay, siya sa coronation night para malaman nila na merong magaganap dito na pageant, blah blah blah. Okay, sabi ko, okay, sige. Kasi naririnig ko na dati yung sinabi ng ibang mga Pilipina na patungkol doon kay Winwin Marquez. Okay. So, sabi nila na na sila doon, suporta sila kay Winwin Marquez nung dito. Matagal na yun, 2017. Wala pa ako dito. So, definitely, susuportahan nila si Diamante. So, sabi ng asawa ko, sabihan mo sila. So, Monday, tinawagan ko na itong Pilipina. Isang Pilipina na kilala ko. Sabi ko, hello. So, ayun, sabi na, ganon. Sabi ko, uy, alam mo ba na merong isang Pilipina dito, na representative ng Pilipinas, ng Miss Reina Hispano-Americana, si Diamante, blah, blah, blah. So, sinabi ko sa kanya, kinwento ko. Tapos, ito namang pinagkwentuhan kong isang Pilipina is, wala namang ka-interest dyan, parang ako. Sabi niya, okay, sige. Sabihan ko si gumaganon pa. Sabihan ko si wala talaga siyang ka-interest. Sabi ko, ano ka ba? Sabi niya, sige po, sabihan ko po si Sinabihan niya yung isang Pilipina. Oo, na kaibigan niya. Ayun, sobrang tuwang-tuwa kasi very supportive din sila sa mga ganito pala. Sobrang tuwang-tuwa. So, syempre, yung isang kaibigan na tinawagan ko, na rin, parang na-interest na din. Kaya sabi niya, sige, magkano ba? Nagtanong talaga, yung unang itinanong sa akin, magkano ba ang entrance? Sabi ko, hindi ko alam, pero siguro nasa $30 siguro. Parang ganon. Sabi na, talaga ba? Sabi ko, meron bang entrance? So, nag-search ako sa Facebook. Hindi sila kung magkano. Wala silang post kung magkano yung kanilang entrance sa pageant. So, sabi ng asawa ko, mag-message ako sa kanila sa Facebook.
Okay, sa Promociones Gloria. So, nag-message yung asawa ko doon. Tapos, sinabi na hindi sila nagbebenta ng invitation. It's free. Okay, di ba ka nag-give free? So, sabi ng asawa ko, ano kami makahingi ng invitation para ako sa asawa ko. Siya yung gumawa ng paraan para makakuha kami ng invitation. Sabi ng staff doon na, okay po, pumunta kayo dito ngayon, sa hapon, alas 2 ng hapon, bibigyan po kita at yung asawa mo ng free invitation. Yun ang sinabi. Sabihan ko yung ibang Pilipina na free lang pala para makasabay sila, para makakuha din sila ng free invitation. So, ayun, sabi ng asawa ko, sige, sabihan mo. So, sinabihan ko sila, pumunta kayo ngayon, kayo doon sa opisina, makita kayo ng asawa ko para makasabay kayo, makakuha ng free invitation. Sana bigyan kayo ng free invitation kasi hindi binibenta. So, ayun na, sobrang excited nila na pumunta doon at makakuha ng free invitation. Pagkarating nila doon, nabigyan sila ng 10 free invitation. So, syempre, 2 lang yung kinuha ng asawa ko para sa amin. Tapos, yung 8 na yun is binigay niya doon sa ibang Pilipinas. So, yun, 10 invitation yung nakuha ng asawa ko at ng ibang Pilipina. So, yun yung simula ng yun yung istorya kung bakit kami nakakuha ng free invitation. The rest of it is hindi na yung ibang invitation na ibinigay, 15 invitation, hindi na kami yung nakakuha noon. Ibang Pilipina na ang nakagawa ng paraan noon kung bakit nabigyan sila ng 15 na invitations. Okay, from the organizer yata yun galing. Okay, hindi ko alam masyado yung istorya na yun. Basta sabi nila na buti na lang free pala yung invitation. Kasi kapag hindi free, siguro hindi sila makakapunta. Kasi sabi ng asawa ko, wala namang libre. Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, ganun. Bakit hindi sila nagpo-post ng entrance kung meron talagang bayad pagpunta dun sa pageant? Sabi niya, walang libre ngayon. Pati yung Pilipinas, sabi, walang libre. Ano ka ba? Walang libre sa panahon ngayon. Lahat ay may bayad. Gumaganon pa. Sabi ko, talaga ba? Kasi, sabi nila na noong nakaraang pageant daw, like Winwin Marquez at that time, meron daw nag-took advantage na nakakuha sila ng free invitation, madaming free invitation, tapos ibinenta sa ibang mga Pilipino. Yun yung istorya noon, sabi nila. So, kaya siguro hindi na nakapag-suporta yung ibang Pilipino the past few years sa mga representative ng Filipinos dito because of what happened. So, yun yung istorya na nalaman ko. So, ewan ko kung sino yun. So, yun lang naman. So, para sa susunod na video kung paano kami nakapunta doon at kung ano yung mga naganap doon sa pageant during the coronation night, yun ay sa susunod na video na lang. Okay? So, yeah, that's it for this afternoon. Maraming salamat sa panonood and I hope to see you again next time. Bye!